Marami ang nalungkot sa pagre-retiro ni Derrick Rose dahil hindi man kasi tumagal ang kanyang stint sa liga, marami pa rin ang umidolo at namangha sa kanyang mga ipinakita. Mula sa mga nakakalula niyang mga dakdak at nakakamanghang acrobatic layups, walang nakapantay sa talento ni Rose sa tuktok ng kanyang karera. At sa edad na 22 anyos siya noon ang naging pinakabatang MVP na kinilala ng liga. Pero sa kabila ng mga matitinik na highlights ni Rose para sa kanyang prangkisa, nagtatago ang malungkot na storya ng kanyang karera. Puno ng mga tanong, what ifs at panghihinayang, balikan natin ang nag-iisang MVP na pinagkaitang makatungtong sa kanyang prime. Ito ang kwento ni D. Rose. Pinanganak at lumaki si Rose sa estado ng Chicago and as if pinagbigyan ng tadhana, ang hometown niya ang nakakuha sa kanya sa 2008 NBA Draft. Dito he was selected as the first overall pick ng Bulls, a match made in heaven dahil lifelong fan ng Chicago ang high flyer na ito. At sa mga unang taon niya sa liga, hindi rin nagtagal bago siya nakapag-adjust sa sistema ng NBA. In terms of athleticism, nag-stand out agad ng 6'3" gwardyang ito na practically kahit sino sa liga mapabaguhan o veterano pa, walang makasabay sa kanya. Ang first step kasi ni Rose ang one of the best sa NBA. It creates separation at once makakita ito ng bakal, asahan mo nang lilipad at dadaktak siya. At wag mo nang tangkain humabol pa dahil magiging casualty ka lang ng mga poster niya. Sa vertical leap ba naman yung 42 inches parang may spring talaga sa paa si Rose sa mga unang taon niya sa NBA. Parang mas maliit na bersyon ni James sa kanyang prime. Ganon siya ka-explosive. Sa isolation, open court, fast breaks, kahit saan pa, kaya niyang mag-finish kahit na may buwelo o wala. Sa rookie season nga niya, he averaged 17, 6, and 4 at tinanghal na Rookie of the Year and it was not even close. And more importantly, binitbit niya ang kanyang kuponan sa playoffs. Sa postseason debut niya kontra Celtics, umiscore siya ng 36 points, which is the most points sa playoff debut ng isang rookie sa history ng NBA. Kaya kahit natalo sila sa Boston in 7 games, maliwanag sa mga panahon yun na meron silang bagong alas sa persona ni Derrick Rose. And true enough, pagpasok ng kanyang sophomore season, nag-improve lalo ang kanyang mga numero. Hinirang pa nga siyang isang all-star, ang nag-iisang Chicago Bull na mabigyan ng recognition na yan since Michael Jordan. Kaya nakatungtong ulit sila sa playoffs, pero kaagad rin namang nalaglag ni LeBron sa first round, despite D. Rose averaging 27 points and 7 assists. Ang maagang pagkatalo ng Bulls sa Cavs dito ang mas nagbigay gigil kay Rose sa sumunod na season. Kaya taong 2011, walang nakapigil sa paghalimaw ni D. Rose. Mabilis siyang naging sakit ng ulo ng depensa dahil kahit maliit na butas lang ang makita niya, asahan nyo ng dederecho yan ng walang takot at pag-aalinlangan. Kundi ka ikutan, tatalunan ka lang din niya. Bottom line, naging isang malaking misteryo sa NBA noon kung paano i-cover ang laro ng batang Derrick Rose. Gusto mo bang kumita habang nag-e-enjoy sa panonood ng basketball? Subukan na ang 1xBet. Pwede kang tumaya rito sa mga paborito mong teams na sa tingin mo mananalo. At once tumama ang prediction mo, sigurado na rin ang iyong panalo. NBA, PBA, FIBA at iba pang liga sa mundo ay nandito. At wag ding problemahin kung paano mag-register, mag-cash in at cash out dahil GCash lang ang kailangan mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-click lang ang link sa ibaba at mag-register na at maglaro. At gamitin na rin ang ating promo code para sa bonus up to 12,000 pesos. Kaya nagtapos ang regular season ng Bulls na may kartadang 62 wins and 20 losses, finishing first place after the eliminations. All thanks sa 25 points, 4 rebounds, and 8 assists per game ni Rose. And sa edad na 22, tinanghal na siyang NBA MVP sa season na yon. Rookie of the Year sa unang season, then MVP naman sa pangatlo. Kanya naka-impressive ang track record ni Rose sa loob lang ng 3 taon sa NBA. Pero pagtungtong ng playoffs sa parehong taon, nalaglag na naman sila ni LBJ. This time sa Eastern Conference Finals 4-1. And again, losing to LeBron, ginawa niya itong motibasyon para bumawi sa next season. At pagpatak ng 2012, ito ang season na naging turning point ng karera ni Rose, for better and for worse. Inumpisahan niya ito with a game winner kontra sa Lakers and individually mas matinik, pulido at mas mature ang pinakitang galawan ni D. Rose sa mga taong ito. Kaya nga number 1 na naman sa regular season ng Bulls noon and many predicted na kaya nilang at least makatungtong sa NBA Finals this time. Pero sa first round pa lang ng playoff run nila, binigyan sila ng problema ang habang buhay na bumago sa kapalaran ng prangkisa. April 28, 2012, sa first round series nila kontra Sixers, ang maling desisyon ng coach nilang si Tom Thibodeau ang nagpahamak sa kanila. 1 minute left kasi, they are still leading by 12 points. Kaya practically panalo na sila doon at dapat ilabas at ipahinga na ang mga star players nila. Pero hindi yun ginawa ng kanilang coach. Kaya pagsaksak ni Rose with 60 seconds remaining, halatang may naramdaman siyang kakaiba pag landing niya. Dahil na rin siguro sa stress sa kanyang tuhod, napahiga si Rose sa sahig habang sumisigaw dahil sa sakit. Napunit na pala ang ACL niya noon. Ang pinakamalalang injury na pwedeng matamo ng isang athletic na gwardyang gaya niya. Kaya ganun-ganun lang, nagwakas ang season niya sa unang playoff game pa lang.
And matapos ang insidenteng ito, hindi rin siya nakalaro sa buong 2013 season para sa recovery niya. At by the time na handa na siyang maglaro sa sumunod na taon, na-injure ulit siya sa kanang tuhod naman niya in just 10 games noong 2014. Kaya nakabalik na nga lang siya 2015 na. And kahit na nakabangon siya sa dalawang magkasunod na injuries na yon, hindi na siya kagaya ng dati pagbalik niya sa court. Siya pa rin naman si D-Rose pero malayo na sa MVP form na pinakita niya dati. Mabilis at shifty pa rin naman pero wala na ang taas ng talon niya. Kaya obvious ang pagbaba ng quality ng mga dakdak at acrobatic layups niya. At nang makita natin ito for the first time, hindi tayo sanay na hanggang dun lang siya. At matagal nating hinangad at inantay na babalik siya sa bersyong pinakita niya noong 2012. Pero hindi ito nangyari. Sa huling season nga niya sa Bulls, inefficient na ang pinakita niya. Still averaging double figures pero his impact sa team was never the same after the injury. Kaya nga taong 2018 sa pang-siyam na season pa lang niya sa NBA, naisip kaagad niya na magretiro at iwan ang sports na minamahal niya. Biruin nyo kasi 3 knee surgeries, kamay, likod, daliri, groin, elbow at pati sa muka, lahat dyan nagkaroon ng injury si Rose. Kaya naiintindihan ko kung gaano kapagod na si Rose sa walang tigil na injury recovery cycle na pinagdadaanan niya. Pero buti na lang, hindi natuloy ang binalak ni D-Rose na yon dahil hindi sana natin nakita ang best game of his career taong 2018 para sa Minnesota. Di man makalipad gaya ng dati, na-develop naman niya ang ibang aspeto ng kanyang laro. Ang mga explosive drive to the basket, floaters at jump shots. Kaya dito he averaged 18 points and 4 rebounds per game. But ang highlight sa taong ito ay ang kanyang 50-point game against the Jazz. Ang 50 puntos na ito ang kanyang naging career high at bukod rito, he even secured the win via a game-winning block sa overtime. Kaya during the post-game interview, hindi na mapigilang maiyak ni Derrick Rose. Naging emotional siya thinking na kaya pa pala niyang gumawa ng ingay sa NBA matapos ang sangkatutak na injuries na pinagdaanan niya. Nagsilbi yung paalala sa kanya na kaya pa niyang bumangon at mag-excel sa bagong role na ginagampanan niya. Diba? Pero yun na pala ang naging pinakamalaking highlight ng dulo ng kanyang karera. Dahil nito lang September 2024, inanunsyo na niya ang retirement niya sa liga. At hindi man siya nakakuha ng kampyonato o singsing bilang isang basketballista, alam kong marami siyang napabilib at na-inspire ng mga nangangarap na batang atleta.